Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong napipintong impeachment case ni VP Sara at syempre nagmumukhang matutuloy na ito sa Senado. So bakit natin nasabi yun? Well, itong mga nakalipas na araw na kung saan ay ginanap itong pagdinig ng Kongreso sa kaso o sa impeachment case ni VP Sara ay no show si VP Sara at ang ilan lamang sa mga dumalo dito sa mga pagdinig na to ay ang kanyang abogado. Siyempre, yung kanyang abogado na tatayo rin kanyang depensa o isa sa mga depensa. So, well, siyempre, kita naman natin, hindi naman tayo manhead para hindi natin malaman na siyempre merong elemento ng politika dito sa impeachment case ni VP Sara dahil alam naman natin na maagang nagpahayag ng kagustuhan si VP Sara na kumandidato sa 2028 national election. So, dito sa mga sumasaglit sa aking channel, alam na alam nyo naman ang tayo ko pagdating dito sa mga korupsyon na nagaganap sa ating gobyerno. At, well, hindi exempted si VP Sara dyan dahil syempre may mga akusasyon na lumalabas na syempre siya raw ay nangulimbat sa kaban bayan. So, hindi tayo ang tamang tao para magsabi, na siya ay guilty o hindi. Bahala ang korte diyan. Pero ang pinag-uusapan po syempre ngayon ay itong impeachment case niya na kung saan ay may mga representante o may mga kongresista. Basically, mga kongresista, mga ilang negosyante, mga pribadong tao na nais na matanggal sa pwesto si VP Sara. At syempre, kaakibat nito ang pag-disqualify sa kanya sa pagtakbo sa 2028 national election. Kaya nasabi ko nga po na may bahagi din ng impeachment case na ito ang politika. Hindi maiaalis yan. Syempre, lagi tayong nasa tamang pangangatwiran na kapag ang isang pinuno, isang empleyado o leader ng ating gobyerno ang nasasangkot sa korupsyon ay dapat na maimbestigahan. Isang tabi muna natin yung politika, hindi ba? So, bago nga pala natin ipagpatuloy ito, syempre kailangan malaman nyo rin kung sino-sino yung House members na tatayong prosecutors ni VP Sara. So, yung uusig sa kanya. So, ito yung mga potensyal na mapabilang dito sa prosecutors panel. So, sino-sino to? Medyo mabagal lang ito. Si Jinky Luistro, si representative, puro lahat representative to sa pagkakaintindi ko. Si Jinky Luistro, si Romeo Acop, si Rog Gutierrez, Joel Chua, Arnan Panaligan, Marcelino Libanan, Loreto Atcharon, Hil Bonggalon, Bel Zamora, Lawrence Defensor, at si Jan Flores. So, ito pong mga nabanggit na tao na to ay mga itatayo sa panig ng prosecution. So, alam naman natin na mainit ngayon ang usapin patungkol sa korupsyon at sad to say, syempre marami ang taga-suporta ni VP Sara at ngayon siya ay malalagay sa gitna ng mata ng pagsusuri
ng maraming Pilipino. Hindi ho ba dahil nga inaakusahan siya na nagnakaw ng salapi sa Kaban ng Bayan. Marami ang nagtataka kung bakit magmula nung maging lingkod publiko siya sa Davao, hanggang sa kasalukuyan ay inimbestigahan ng Kamara. Kasi sinasabi nila impeachable position ang kanilang tinitingnan. So, syempre nagtanong din yung marami bakit pati yung pagiging vice mayor, mayor niya ng Davao ay nadapat. Syempre, yun na po yung yun na po yung isang bahagi ng politika na kung saan alam naman natin na hindi impeachable position ang mayor o vice mayor. Pwede na siyang maalis direkta kung nanaisin. So, doon nagkakaroon ng konting kontrobersya dahil parang lumalabis na hindi ba ang Kongreso sa pag-iimbestiga. At alam naman natin na marami sa mga kongresista lalo ang ayaw na manalo si VP Sara sa 2028 national election, aminin man nila o hindi. Marami ang nagsasabi na natatakot sila na manalo si VP Sara dahil sa oras na si VP Sara ang manalo sa 2028 national election ay, tigabang sila. Pero syempre, ibang usapan yun. Sa ibang pagkakataon natin pag-usapan yun. Dito tayo sa impeachment case. Alam niyo, nagtataka ako. Hindi sa pro-admin ako o anti-admin ako. Pero ito lang ang sa akin. Marami ang nagsasabi na si VP Sara ay sinisiraan. Sige, pagpalagay na natin na sinisiraan si VP Sara dahil nga siyempre isa siya sa mga malalakas na kandidato para sa 2028 national election. Pero ito ang sa akin. Kung wala talagang ninakaw si VP Sara sa Kaban ng Bayan, ay wala siyang dapat ipag-alala, hindi ho ba? Wala siyang dapat ipag-alala dahil kayang-kaya niyang depensahan yung mga akusasyon laban sa kanya at yung sinasabing mga dokumento na hindi nabuksan, yung box na dinala yata ng AMLAC yun o BIR ay hindi nabuksan. Naalala ko tuloy yung isang pagkakataon sa impeachment case ni dating Pangulong Joseph Estrada. Same rin yun same strategy rin yung ginamit doon na kung saan yung envelope na di umano ay naglalaman ng mga ebidensya na magpapatunay na nakinabang noon sa korupsyon o sa weteng o sa kung saan paman si dating Pangulong Joseph Estrada ay hindi nabuksan. So, parang yun ang nakita ko naging mitya noon ng pagbagsak ni dating Pangulong Joseph Estrada. So, parang same process lang din yung dinadaanan ngayon. O same diskarte, kaparehong diskarte lang yung dinadaanan. So, medyo duda ako doon. Kahit sabihin yung ipinrovide ng BIR o AMLAC yung mga dokumento na yun, duda ako. Hindi ho ba? At syempre, katulad nung sinabi ko kanina, kung sadyang walang kinupit si VP Sara sa Kaban ng Yaman, sa Kaban ng Bayan, wala siyang dapat ipag-alala dahil kung mga peke yung mga dokumento na yun, ay kayang-kaya niyang pabulaanan yun. Syempre, uuriin yun ng kanyang mga abogado, yung authenticity ng mga dokumento na yon. So doon pa lang magtatagal na yan. Pero syempre may magsasabi, Boss Dags, ang kalaban ni VP Sara ay ang administrasyon. So ang mga ebidensya na ipinipresenta ay nanggaling sa gobyerno, sa administrasyon. So kaya nilang
kaya nilang i-manipulate, pekein yung mga dokumento na yon at palabasin na original. Well, pwedeng mangyari yon. Pero ito ang sa akin, hindi ho ba? Ito ang isang bagay na nakalimutan ng mga tao na may disgusto kay BP Sara. At sa tingin ko, hindi sila magtatagumpay. Una, ang administrasyon na to ay nakagawa na ng pinakamalaking pagkakamali na maaari at nakasisiguro ako magpapahamak sa kanila. Una, at nag-iisa lang, siyempre, hindi na una lang, nag-iisang pagkakamali na magdudulot ng takot na problema sa kanila. Ano ba yon? Yung pagdala ng administrasyon, ng gobyerno natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Maraming Pilipino ang nagalit doon. So, kung ipipilit nila ang conviction ni BP Sara, sa tingin ko magkakaroon, wag naman sana, hindi ho ba, hindi natin ini-encourage yung magkaroon ng kaguluhan sa ating bansa. Marami ang hindi maniniwala sa administrasyon na to at sa mga politiko na kasalukuyang nakaupo. Hindi ho ba? Alam nyo, lagi kong sinasabi sa aking mga vlog simula nung mag-umpisa itong pagkakabunyag, pagkakabulgar ng mga korupsyon sa ating gobyerno, paulit-ulit kong sinasabi na hindi na natin dapat iboto itong mga tao na nakaupo sa kasalukuyan sa 2028 national election. Dahil wala na tayong mapagkakatiwalaan sa kanila. Hindi ho ba? Lahat ng kanilang galaw ay umiikot sa pera. Baka pagdating ng oras, wala na silang makupit sa kaban ng yaman. Baon na po tayo sa utang. Hindi ho ba? So dapat maging smarte tayo. Ang totoong solusyon sa korupsyon ay hindi ang mga politiko lang. Pinakamalaking bahagi po ay tayo ng mga pangkaraniwang tao. Iboto natin yung mga bago, yung mga uusbong, hindi galing sa hindi sa mga political clan. Bago, so matotal, bago sa pandinig natin, bago sa mata natin, at siyempre yung may konti namang pinag-aralan. Hindi ko ba? Sa tingin ko, mas maganda kung doon tayo susubok sa mga tao. Dahil, kahit sino naman ay pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno, wala namang pinagbabawal diyan. Ang sa akin lamang, kung iboboto natin itong mga tao na to, itong mga politiko na to, ma-administrasyon, ma-anti-administration, patuloy silang magtatakipan, di ba? Sa korupsyon, sa nakawan, sa gobyerno. Ako, naniniwala ako na kaya nagkakaganyan lamang ang administrasyon at ang mga anti-administration dahil siyempre kapwa naman sila talaga nagnanakaw Hindi ho ba? Ang pinag-uusapan lang dito kung sino ang lamang. Hindi ho ba? Sa mga ninakaw. At kung sino ang nais na magtagal sa posisyon. So naturalmente, administrasyon ang iisipin natin. So kung ganun din lang, na wala tayong mapagkatiwalaan sa kanila at dapat hindi tayo magtiwala sa kanila, subukan po natin yung mga bagong usbong ng mga politiko. Hindi ho ba? Magmula sa pinakamababang posisyon sa ating gobyerno hanggang sa pinakamataas, wag nating hayaan na manalo o wag nating iboto itong mga traditional politicians na to, itong mga trako na to. Dahil paulit-ulit lamang ang nakawan na mangyayari sa ating gobyerno. So, dito naman kay BP Sara, kung ako sa kanya at dito sa kanya mga supporter, pabayaan natin na magpatuloy itong impeachment case na to. Dahil kung talagang sadyang walang ginawang mali si BP Sara at siya ay pinoprosecute lamang dahil siya ang pinakamalakas na kalaban ngayon o siya ang may pinakamalaking tsansa
na manalo sa 2028 national election, ay kayang-kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mag-provide man ng mga peking dokumento ang kanyang mga katunggali, ang kanyang mga mga nag-aakusa sa kanya, mahihirapan din ng todo-todo yun. At hindi naman bulag ang ating mga kababayan. Hindi ba? Makikita nila ang totoo. Dahil marami din naman mga eksperto, mga kritiko, mga abogado, mga kilalang sinasabi nilang mga legal luminaries na magta-translate sa atin ng malinaw sa Tagalog kung ano ba ang mga nagaganap, ang mga ipinipresenta, mga ibinubunyag diyan sa impeachment case na yan. Kung sakasakalit matuloy. Pero sa nakikita ko mukhang matutuloy na. Pero syempre, meron din tayong konting pakiliti dito sa impeachment case na to ni VP Sara dahil syempre, alam naman natin na maraming kongresista ang sasang-ayon. Kumbaga, sasang-ayon talaga sila na maipanik na sa Senado itong impeachment case na to. Ako may nakikita akong isang senaryo, pero sana wag naman mangyari dahil magkakaroon pa ng regudon. Parang ang nakikita kong diskarte ng o yung mga pro-Duterte sa Senado, inaantay lamang nila na ma-transmit o maipanek sa Senado ang kaso ni VP Sara. At sa oras na matanggap na ng Senado, formal na matanggap ng Senado ang impeachment complaint, siyempre magko-convene na sila as a impeachment court. Nakikita ko na mayroong konting tsansa na baka magkaroon ng regudon sa pamunuan ng Senado. So ibig sabihin baka matanggal si SP Tito Soto. Dahil syempre sinasabi niya confident siya na hindi siya maaalis. Pero sa nakikita kong numero ng mga Senado, wala akong nakikitang hindi pro Duterte doon sa Senado. Malamang ngayon nakakampi sila sa administrasyon. Pero katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat politiko, mga trapong politiko, ang nasa isip niyan ay kung kanino sila makikinabang. Lumalabas yan sa mga pag-uusap, sa mga balitaktakan ng mga eksperto sa iba't ibang platform, na siyempre ang mga politiko, pumapanig yan sa kung kanino sila makikinabang ng lubos o kung kanino sila magkakaroon ng pakinabang para magtagal sa posisyon. So ang nakikita ko dito, inaantay lang ng mga pro-Duterte na maipanik sa Senado yan at oras na makapanik sa Senado yan, doon na magkakaroon ng regudon sa pamumuno o sa pamunuan ng Senado. Hindi ko ba dahil sinabi ni Senate President Tito Soto na kapag na-transmit na sa kanila yung impeachment case ni VP Sara ay malamang sa alamang na maumpisahan ito sa katapusan ata ng June o somewhere sa June. So napakatagal po noon. Itong pagpanik ng impeachment case ng mga kongresista, mangyayari yata itong buwan na to o sa mga unang linggo ng Hunyo. So wala akong nakikitang masyadong galaw sa mga miyembro ng minority ng Senado. So baka inaantay lang nila na pumanik sa Senado yan dahil oras na pumanik yan at napalitan si SP Soto at nabaliwala na naman ang impeachment case ni VP Sara. Pag pumanik, tandaan nyo pagka na sumablay na naman ang impeachment case ni VP Sara sa Senado, magkakaroon na naman ng isang taong grace period si VP Sara. So next year, 2027, medyo late na
So ito na yung pinakahuling, masasabi kong pinakahuling tulak ng mga mga medis gusto kay BP Sara. At kapag sumablay pa sila rito, wala na silang mawawala na sila ng pagkakataon na makapagsampa pa ng panibagong impeachment case sa susunod na taon dahil siyempre halos lahat ng politiko sa ating bayan ay magiging abala na sa kanilang mga personal na political agenda. So, kapag sumablay sila rito, tapos ang laban. Kaya yun ang nakikita kong parang senaryo dito. Kaya ingat na ingat din ang Kongreso na ma-transmit yung impeachment case sa Senado dahil parang nakikita ko hindi pa sila nakakasiguro na kapag pumanik sa Senado ang kaso ni BP Sara ay si SP Soto ang mamumuno. Kung si SP Soto, okay, may laban sila pero pakatandaan po ninyo, 5 lang ang nakikita kong may ayaw kay BP Sara sa Senado. At malaking bilang ng mga senador ay halos kay BP Sara nakapanig. So, pag-aralan nyo rin po yan mga amo. Yan ang hindi ko naririnig dito sa mga ibang komentarista pagdating diyan sa kaso ni BP Sara. So, amak na amak sila dahil ngayon sa isip ng mga kakampi ng administrasyon, nasa kanila ang numero, nasa kanila ang lahat. Pero ang totoo, nangangapa din sila. Yun ang nakikita ko. Hindi ho ba? Hindi pa sila nakakasiguro. At si BP Sara, magmula nung maisampa uli itong impeachment case na to, hindi ko man lang nakita kahit minsan na uminit ang ulo. Diba? Dati noon, hindi ba, laging mainit ang ulo ni BP Sara pag binibenga siya ng mga kalaban niya. Pero ngayon ay malamig na malamig siya. Na para bang nakakasiguro na siya sa mga mangyayari dito sa impeachment case niya. So, ingat din. Yun ang aking nakikita. Parang ang nakikita ko, walang pag-asa na manalo ang prosecution. Yung mga taong nais na ma-impeach si BP Sara. At kung ipipilit nila yung huwad na panalo, lalo silang malalagay sa alanganin. Tandaan nyo, andyan pa ang Supreme Court. Hindi mo ba? Na pwedeng takbuhan. So, magulo ang ating political system sa bansa. Kaya, siyempre, patuloy po nating babantayan ang mga susunod na pangyayari at siyempre, kukomentuhan po natin. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at sa susunod ko po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.